Pagkatapos ng mga gawaing bahay, napagpasya ng dalagang si Ulya. Napuntahan at yayain ang kanyang mga kaibigan upang gumala at maligo sa ilog. Sa Sitio Bimbo nakatira ang dalaga. Siya ay tinaguriang prinsesa ng Sitio Bimbo dahil sa kakaibang kagandahang meron siya. Siya ay maputi, may mapuputing mga buhok, maganda ang mga mata na kulay asol, at tila isang diwata dahil sa kanyang kagandahan. "Magandang umaga po," bati ni Ulya sa mga nagtatrabaho sa palayan. Malapit si Ulya sa mga tao sa kanilang lugar, kaya naman maraming umakyat ng ligaw rito. Ngunit lahat ng iyon ay tinatanggihan ng dalaga. Nang makarating siya sa bahay ng dalawa niyang kaibigan, kaagad niya itong ipinaalam sa kanilang mga ina at hindi naman tumanggi ang mga magulang ng kanyang kaibigan. Napayagan ang mga ito basta't kasama siya. "Naks, lakas mo talaga kay mama," natutuwang bati ni Luther kay Ulya. Dahil sa totoo niyan, hindi talaga pinapayagang umalis ng bahay si Luther nang hindi kasama si Ulya. Si Ulya pa, ang bait-bait niyan sa mga magulang natin," sabat naman ni Maricel na siyang ikinatuwa ni Ulya. Pagdating nila ng ilog, kaagad silang nagtampisaw sa tubig. Nakagawian na ng tatlo na maligo araw-araw sa ilog dahil malapit lang rin naman ito sa kanilang mga bahay. Ngunit iisa lang ang habilin ng lola ni Ulya sa kanilang tatlo. Na tuwing maliligo sila ay huwag na huwag nilang huhubarin ang kanilang mga damit at huwag rin silang kumanta. "Ano kayang mangyayari kung maghuhubad ako rito tapos kakanta, no?" tanong ni Maricel sa dalawang kaibigan. Nagtingin na naman si Ulya at Luther tsaka nagtatawanan. "Ewan ko sa'yo. Naniniwala ka ba sa sinasabi ni Lola?" tanong ni Ulya. "Ha? Bakit kayo? Hindi ba kayo naniniwala?" tanong ni Maricel. Doon na tumawa ng malakas ang dalawa na tila inaasar si Maricel. Kaya bilang ganti ay sinabuyan niya ang mga ito ng tubig. "Tama na, ano ba?" "Oo, hindi kami naniniwala sa mga habilin ni Lola. Akala nga namin hindi ka rin naniniwala eh," sambit ni Ulya. Uto-uto," pang-aasar ni Luther. Kaya dahil sa inis, hinabol siya ni Maricel. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman. Kanina pa pala sila pinagmamasdan ng dalawang mga matang nanlilisik na nakasilip sa likod ng malaking puno. Medyo malayo ito sa ilog kung saan sina Ulya. Kaya naman hindi nakaramdam ng kakaibang presensya ang tatlo. Pagkatapos ng isang oras, umahon muna saglit si Ulya sa tubig upang magpahinga at kumuha ng pagkain. Ang buhay nila sa Sitio Bimbo ay parang nasa isang sinaunang panahon. Dahil kapag nagugutom sila, libre lang ang mga itong makakakuha ng mga ligaw na pruta sa loob ng gubat kung nasaan rin ang ilog. Napansin naman ni Luther ang pag-ahon ni Ulya at sinundan niya ito ng tingin. Nang makita niyang aalis si Ulya sa ilog, dali-dali niya itong tinawag. "Ulya, Ulya, saan ka pupunta?" pasigaw na tanong ni Luther. "Kukuha lang ng saging at langka dyan sa banda. Di ba may tanim doon?" sagot ni Ulya at itinuro ang daan na papunta sa masukal na parte ng gubat. Sininyasan ni Luther si Ulya na saglit at lalapit ang binata sa kanya. Pakaramdam kasi na Luther ay kailangan ng kasama ni Ulya kung papasok ito ng masukal na gubat. Sumunod na si Maricel dahil ayaw niyang maiwan mag-isa sa gitna ng ilog.
lalo na tahimik at nauuso pa ang mga engkanto at aswang sa kanilang lugar. Ano ka ba? Huwag kang padalos-dalos. Alam mo bang pwede kang maligaw o mawala riyan sa masukal na gubat na yan? Sermon ni Luther nang makalapit kay Olya. Ha? Di ba ilang beses na tayo pumunta riyan? Nagugulo ang tanong ni Olya. Oo, pero wala kang kasama. Halika, sasamahan ka namin ni Maricel. Pag-aaya ni Luther. Walang nagawa si Olya kundi ang sumang-ayon na lang. May point naman si Luther at mas mabuting sama-sama nga silang kumuha ng prutas upang matulungan siya ng mga itong magbuhat. Habang nasa kalagitnaan sila ng paghahanap sa masukal na gubat, napatigil ang tatlo sa paglalakad nang may marinig silang mga yabag na tila sumusunod sa kanila. At tumigil lang rin ito nang tumigil sila. Shit, ano yun? Pabulong na tanong ni Maricel. Huwag kayong maingay, wika ni Luther. Nakaramdam mo na saglit ang tatlo bago tinuloy ang paglalakad. Ngunit habang naglalakad sila, tsaka rin bumabalik ang mga yabag na siyang nagbigay ng takot sa kanila. Nang makarating silang tatlo sa puno ng langka, kaagad na umakyat si Luther upang kumuha. Samantalang nagbantay naman ang dalawa sa baba upang sumalo ng mga ihuhulog ni Luther. Kahit kinakabahan at natatakot, hindi pa rin umuwi ang tatlo dahil kumakalam na ang kanilang mga sikmura. Pagkatapos nilang kumuha, kaagad silang umalis sa masukal na gubat. Ngunit mas lalo silang kinabahan dahil hindi nila madatnan ang kanilang dinaanan. Kahit ilang beses na silang pumunta roon. Napakamot na lamang ng ulo si Luther, samantalang naghahalo naman ang emosyon ng dalawa sa likod ng binata. Naliligaw niya yata tayo, wika ni Olya. Pinakalma naman siya ni Maricel, samantalang si Luther naman ay tahimik na inaalala kung saan ang tamang daanan. Putiks! Hindi ko talaga maalala kung saan tayo dumaan. Kayo ba, Olya? Olya? Nagtataka si Luther nang biglang maglaho na parang bula ang dalaga sa kanyang likuran. Nadatnan na rin ni Luther na walang malay si Maricel at tagahandusay na ito sa lupa. Dali-dali naman iyong nilapitan ng binata at pilit na ginising. Sa bilis ng pangyayari, hindi alam ni Luther kung saan napunta si Olya at kung ano ang totoong nangyayari. Sa kabilang banda naman, nagising si Olya sa hindi pamilyar na lugar at dali-dali itong tumayo na mapagtantong wala sa kanyang tabi ang dalawa niyang kaibigan. Inilibot ni Olya ang paningin at napagtanto na nasa isa siyang kakaibang lugar dahil sa ganda nito. Nagtaka tuloy ang dalaga kung ano ang nangyayari sa kanya. Maligayang pagdating, aking prinsesa. Wika ng di pamilyar na boses sa likuran ni Olya. Kaagad lumingon ang dalaga at tumambad sa kanya ang isang kakaibang lalaki. Nakasuot ito ng kakaibang kasuotan na kulay brown at kumikintab na korona. May mapuputing mga buhok at magandang mukha. Napansin na rin ni Olya ang tenga ng lalaki dahil sa hugis na ito na hindi mo makikita sa normal na tao. Sino ka? Nasaan ang mga kaibigan ko? Tanong ni Olya. Ngunit ngumiti lamang ang lalaki at nagpakilala bilang si Elias. Patawad. Patawad kung ikaw ay aking nagulat at nabigla. Ha? Nakangiting sambit ni Elias. Ibalik mo na ako sa mga kaibigan ko. Sino ka ba? Matapang na tanong ni Olya. Sabihin na nating tagaprotekta mo at asahan mong nasa paligid mo lang ako upang magbantay
at protektahan ka, Ulya. Makahulugang sagot ni Ilyas. Bakit mo alam ang pangalan ko? Tsaka, di bali na. Ibalik mo na lang ako sa mga kaibigan ko. Pakiusap. Pakawalan mo na lang ako dito. Mahinahong utos ni Ulya sa pag-aakalang pinagtitripan lang siya nito. Ngumiti lang si Ilyas at tinaas ang kanyang dalawang braso sa ere. At kasunod noon ang pagdilim ng paligid kay Ulya. Samantala, nagising naman ang dalaga sa labas ng masukal na gubat. Doon niya lang napagtanto na ibinalik nga siya ni Ilyas. Tumayo ang dalaga mula sa pagkakahiga at nakitang gabi na at madilim ang paligid. Nakaramdam ng takot si Ulya hanggang sa mahanap siya na mga kaibigang kasama ang mga magulang at ibang taong bayan na nag-aalala sa pagkawala ni Ulya. Diyos ko, ang apo ko. Sigaw ng lola ika niya. Anak, Ulya? Pagtawag ng kanyang ina na si Ophelia at niyakap siya ng mahigpit. Saan ka ba nanggaling, anak ko? Sobra mo kaming pinag-aalala. Umiiyak na pagtatangis ni Ophelia. Wala namang nasagot ang dalaga dahil hindi niya maalala ang totoong nangyayari sa kanya noon at ang pagdala ni Ilyas sa kanya sa magandang lugar. Umuwi ang lahat kasama sina Ulya at ang mga magulang nito. Ngunit nagtaga pa rin ng gusto ang magkaibigang si Maricel at Loder. Kinabukasan, habang tahimik na nagbubungkal ng lupa sa likod ng bahay si Ulya, nabigla siya sa pagsulpot ni Ilyas sa kanyang harapan. Nasaan yung tao ito? At may mga dalang mga prutas para sa dalaga. Dali-dali namang tumayo si Ulya at nilapitan si Ilya na may dalang isang basket ng prutas. Nabalitaan ko ang inyong nais nang pumasok kayo sa masukal na gubat. Sa totoo niyan, teritoryo ko yan at bilang paghingi ng tawad sa aking nagawa, tanggapin mo ang mga dala kong handog para sa iyo. Panimula ni Ilyas at iniabot ang isang basket ng may iba't ibang lamang prutas. Natuwa naman ang dalaga dahil nakaramdam siya ng saya sa ginawa ni Ilyas. Tinanggap iyon ni Ulya at nagpaalam kaagad ang lalaki. Nang makabalik siya sa loob ng kanilang bahay, ibinida ni Ulya ang prutas na natanggap niya mula sa kanyang bagong kaibigan. Nagtaka naman si Lola Ika dahil sa mga prutas na dala ng kanyang apo. Ngunit nang malaman niyang galing iyon sa bagong kaibigan ni Ulya, hindi na siya nagsalita pa. Ngunit hindi pa rin mawala sa agam-agam ng matanda na marahil ito ay galing sa hindi pangkaraniwang kaibigan. Kinagabihan, nang makauwi si Ophelia, kaagad siyang kinompronta ng matanda tungkol sa totoong pagkatao ni Ulya at kung nasaan na ang ama nito. Ilang beses ko na hubang sabihin sa iyo, Nay, na wala nang magsasalita at magkukwento tungkol sa ama ni Ulya. Naiinis na sambit ni Ophelia sa ina. Anak, pakinggan mo nga ako. Sigurado ka bang napag-usapan niyo ng dalawa ito? Na hindi niya kayo gagambalain pa? Baka kasi ano, Nay? Tsaka matulog na ho tayo, okay? At tsaka napag-usapan na ho namin ang ama ni Ulya yan. Na hindi na siya kailanman manggagambala sa amin. Yun na yung last. Okay po? Sige, Nay. Maaga pa kami ng anak ko bukas. Pagpapaalam ni Ophelia. At kagad na dumiretso sa silid tulugan nilang mag-ina. Naiwang nakatingin si Lola Ika sa kwintas ng kanyang anak na iniwan lang sa lamesa. Palihim niyang kinuha iyon at sinilid sa isang maliit na box upang itago. Kinabukasan,
Muling nagpakita si Elias sa mga oras na walang kasama si Olya. Gaya ng dati, nagdala ito ng isang basket na mga prutas at inihandog iyon kay Olya. Hindi naman tumanggi ang dalaga at nagpa siyang makikipagkaibigan na kay Elias kahit kinukutuban siya sa mga ikinikilos nito. Sa kabilang banda naman, nagtataka si Luther at Maricel dahil hindi na lumalabas at nag-aaya si Olya sa kanila na maligo sa ilog, kung kaya't nagpaalam silang dalawa sa kanilang mga magulang na puntahan si Olya sa kanyang bahay. Nang makarating sina Luther, tumawag sila sa labas, ngunit walang sumasagot sa kanila. Hanggang sa may dumaang ale at sinabing umalis daw si Lola Ika at ang ina ni Olya. Siguro nasa loob lang si Olya. Walang nagawang dalawa kundi ang pasukin si Olya sa loob ng kanilang bahay. Medyo maingay daw kasi sa loob nun. Doon nadatnan nilang masayang nanonood ng TV si Olya at kinakain ng iba't ibang uri ng prutas. Alya, saan mo nakuha ang ganitong karaming prutas? Nagtatakang tanong ni Maricel. Pinatay naman ni Olya ang TV sa pamamagitan ng remote at nakangiting humarap sa dalawa. Upang ikwento ang kabaitang ipinakita ng bagong kaibigan ni Olya. Elias, parang narinig ko ng pangalan niyan ha. Yan yata yung engkantong bantog noon dito sa Sitio Bimbo na nambubuntis raw ng mga berhen na kababaihan at iiwanan nito. Tapos minsan kinukuha pa ang mga anak nila. Sambit ni Luther. At siyang ipinagtataka ni Olya. Baliw ka ba? Baka magkapareha lang sila ng pangalan. Tsaka imposibleng engkanto si Elias ano? Teka nga Luther. Akala ko hindi ka naniniwala sa mga engkanto ha? Pangongompronta ni Olya sa binata. Napakamot ng ulo si Luther at inamin ang katotohanan. Ay, di talaga kayo nadadala no? Parehas pala kayong uto-uto ni Maricel no? Wala ngang engkanto ano ba? Saad ni Olya. Nga pala Olya, matanong ko lang, saan mo nakuha o namanay ang mga buhok mo? Kakaiba kasi, maputi siya. Ang alam ko sa mga foreigner lang yan eh. Tanong ni Maricel kay Olya. Hindi ko nga rin alam eh. Pero sabi ni Mama inborn na raw ito. At hindi kinulayan. Baka pinaglihin niya lang kasi ako sa puting kabayo. Yun kasing kwento ni Lola Ika. Imposible ring may lahi akong foreigner. Sagot ni Olya. Tumango-tango naman si Maricel habang namamanghang, nakatingin sa mga buhok ni Olya. Pagkatapos nilang kumain at magkwentuhan, napagpasyan ulit nilang tatlo na maligo sa ilog upang maibsan ang init na nararamdaman sa katawan. Ngunit paglabas nila ng bahay ni Olya, naaninag nila ang isang malaking truck na may laman ng iba't ibang uri ng mga gamit sa bahay. Udyat na may bagong dating sa kanilang lugar. Uy, may bagong lipat oh. Turo ni Maricel sa sasakyan. Oo nga no, kaibiganin kaya natin. Sambit ni Olya. Sumang-ayon naman ang dalawa at walang pag-alinlangang nilapitan ang isang mabait na ginang. Kung hindi sila nagkakamaling tatlo, ito ang ilaw ng tahanan sa isang pamilya. Binati nila ito at winelcome sa kanilang lugar. Natuwa naman ang ginang sa kabaitang ipinakita ng tatlo. Ngunit hindi ang kanyang nag-iisang anak na babae. Masamang nakatingin ito sa tatlo at tila hindi nagugustuhan ang presensya ng mga ito. Kaya naman nilapitan niya ang kanyang ina. Siya nga pala, ito ang unikaiha ko, si Floren. Muse sa dating barangay namin. Pagpapakilala ng ginang sa kanyang anak.
Binati naman nila ni Ulya ito. Ngunit inirapan lang sila ng dalaga at kaagad na tumalikod. Nagpaalam saglit ang ginang na sundan ng kanyang anak. Kaya naman naiwan ang tatlo habang pinapanood ang mga lalaking umahakot ng mga gamit ni na Floren. Hapon na makabalik sila galing sa paligo ng ilog. At sa hindi inaasahan, nakita nila si Floren na nagsiselfon at hirap makahagilap ng signal. Nilapitan naman iyon ni na Luther na siyang ikinabigla ng dalaga at nabulyawan ang binata. Ano ba? Bakit kayo nanggugulat ha? Bulyaw ni Floren. Pasensya ka na. Paghingi ng tawad ni Luther. Sorry po ha. Dugtong ni Ulya. Samantalang si Maricel naman ay binigyan ng masamang tingin si Floren. Alam niya kasi na masama ang ugali nito. Simula pa lang. May ugali ring maparide at maldita si Maricel. Kaya alam niyang hindi tatalab ang ugali ni Floren sa kanya. Ikaw ba si Ulya? Balita ko ikaw ang prinsesa rito sa Sitio Bimbo. Well, simula ngayon magdasal ka na. Dahil ako na ang magiging bago nilang prinsesa dito. Magiging alipin nilang kita rito. Kayo. Huling sinabi ni Floren at iniwan sila. Susugurin na sana ni Maricel si Floren. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Luther na siyang nag-udyok na tumigil siya. Napabuntong hininga naman si Maricel at sinabihang huwag mag-alala si Ulya dahil mas maganda pa rin siya kaysa rito. Nang makauwi si Ulya, sakto ring nakauwi na ang kanyang lola Ika at mama Ophelia. Nagmano siya rito, ngunit nakatanggap lamang siya ng sampal galing kay Ophelia. Ano tong balita na kumakala sa Sitio Bimbo, Ulya? Na may tinatagpo ka sa likod ng bahay natin at nagbibigay ng pruto. Alam mo bang kalat na yun sa Sitio Bimbo ha? May nakakita raw sa iyo, Ulya, at isa pa sa mga manliligaw mo. Sigaw ni Ophelia sa kanya. Walang nagawa ang dalaga kundi ang umiyak ng umiyak dahil wala siyang lakas na sagutin ang kanyang ina at ipagtanggol ang kanyang sarili. Pinalaki ni Ophelia na mabait at may takot si Ulya sa kanya. Kaya ganito na lamang ito katakot nang magalit siya sa dalaga. Ngunit, sa kabila ng pagsampal ng ginang sa anak, halos mangiyak-ngiyak na siya dahil sa kanyang ginawa, ngunit hindi siya nagpadala sapagkat alam niyang nasa tama siya at mali si Ulya. Gabi na at patuloy pa rin sa pag-iyak si Ulya sa kanyang higaan. Tulog na ang lahat, maski si Ophelia dahil sa pagod galing sa trabaho. Hindi na nga siya nakahingi ng tawad sa nagawa sa kanyang anak. Habang palihim na humihikbi si Ulya, nabigla naman siya nang may biglang bumato mula sa labas ng kanilang bahay. At saktong tumama iyon sa nakahigang si Ulya. Bumangon ang dalaga dahil sa pagtataka at nagulat nang makitang nasa labas ng bintana si Elias at nakangiting nakatingin sa kanya. Dali-dali siyang tumayo at bumaba sa higaan at saka lumabas upang malapitan si Elias. Anong ginagawa mo rito? Gabi na. Saka baka mahuli tayo ni Mama. Pabulong na wika ni Ulya. Hindi naman nagsalita si Elias, bagkus ay naglakad ito. Hindi sana susunod si Ulya, ngunit nilingon siya ng lalaki at sininyasan na sumunod dito. Kaya palihim siyang umalis ng kanilang bahay. Sumunod nga si Ulya kay Elias hanggang sa dinala siya nito sa isang napakagandang lugar. Namangha si Ulya dahil sa mga alitap-tap na nagsisiliparan papalapit sa kanya. At tila may mga sariling isipan ito dahil biglang bumuo ng bilog ang mga alitap-tap at pinalibutan siya. Ito ay paraan upang maibsan ang iyong nararamdaman, aking prinsesa. Dito, wala kang mararamdamang sakit, kundi kasiyahan lamang.
Wika ni Elias at nilapitan si Olya. Tila nawala sa kontrol ang dalaga at kaagad na niyakap si Elias. Doon niya iniyak ang lahat ng kanyang hinanakit. Simula nang maging magkaibigan sila ni Elias, napagdesisyonan ni Olya na pag-anan niya ito ng kanyang mga hinanakit sa buhay. Samantala, nagising naman si Ophelia. Nang makapasa tabi niya na wala ang anak, kaya kaagad siyang bumangon at hinanap ito. Ginising niya rin si Lola Ika upang tanungin. Ngunit maski ito ay hindi alam kung saan nagpunta ang dalaga. Diyos ko, baka kung ano nang nangyari sa anak ko. Kasalanan ko talaga to. Bakit ko ba kasi siya napagbuhatan ng kamay? Hindi na nakapagpigil si Ophelia at bumagsak na lamang sa sahig habang umiiyak. Sa kabilang banda, masaya namang nagbabanting sina Elias at Olya. Aminin ng dalaga, tama nga ang sinasabi ni Elias. Hindi siya nakakaramdam ng sakit o paghihinagpis kapag nasa isa siyang magandang lugar kung saan siya dinadala ni Elias. Habang nakikipaglaro sa mga litap-tap, inabot ni Elias ang isang matamis na mansanas. Ngunit sakto ring dumating si Ophelia at Lola Ika niya. Doon lang bumalik ang lahat sa dati. Nawala ang mga alitap-tap at kagandahan ng lugar at si Elias. Pagkatapos maglaho noon, nawalan kaagad ng malay si Olya na siyang ikinabigla ni na Ophelia at Lola Ika. Ngunit bago pa nila malapitan ang kinaroroonan ng dalaga, nakarinig si Ophelia ng pamilyar na boses. At kung hindi siya nagkakamali, ito ang kinakausap ng kanyang anak. 10 oras na ng gabi nang dumating ang albularyo upang soriin si Olya. Pinatawag talaga iyon ni Ophelia upang makasigurado na hindi naiingkanto ang kanyang anak. Ngunit nagkakamali siya. Masamang balita. Ang loob ni Olya ay unti-unti nang napapalapit sa engkantong umaaligid sa kanya. Ngunit ang engkantong ito ay walang balak na masama sa inyong anak. Gusto lamang nito makalapit sa dalaga at bigyan niya ito ng proteksyon. Paliwanag ng albularyo habang nakatingin sa binuo na kandila. Pagkatapos soriin ng albularyo ang dalaga, kagad itong umuwi. Kinausap naman ni Lola Ika ang anak na si Ophelia at sinabi ang agam-agam rito. Ngunit pinigilan lamang siya ni Ophelia at pinatulog dahil maaga pa sila bukas sa trabaho. Ngunit para kay Lola Ika, alam niyang malalagay sa kapahamakan ang sitwasyon ni Olya, lalo na't alam niyang totoo nitong pagkatao. Nais na ngang sabihin ni Lola Ika ang lahat-lahat sa kanyang apo, ngunit ayaw niyang mangialam sapagkat isyu na iyon ng mag-ina. Ayaw niya ring masaktan ng parehas ang dalawa, kaya mas pinili na lamang ng matanda na itikom ang kanyang bibig at magdasal sa Diyos. Kinaumagahan, nagising ng may sakit sa ulo si Olya. Napahawak siya sa kanyang batok at dahang-dahang bumaba ang kanyang higaan. Walang tao sa kanilang bahay. Ngunit pakaramdam ni Olya ay kakaibang atmosfera sa loob ng bahay. Maya-maya pa, paglabas niya ng kanilang bakuran, nagpakita si Elias at biglang niyakap ng mahigpit si Olya. Hindi alam ng dalaga kung ano ang mararamdaman. Ngunit tiyak siyang lungkot ang nararamdaman ni Elias ngayon. At yun ang ipinagtataka niya dahil nalalaman niya ang emosyon nito. Hindi na muna tayo magkikita, aking prinsesa. Masaya ako na nakilala kita. Ngunit asaan mong hindi ako mawawala at patuloy kitang poprotektahan. Wika ni Elias at biglang naglaho. Napabilikos naman ang pagbangon si Olya
nang maramdaman ang paghipo ni Ophelia sa kanyang noo. Doon lang napagtanto ng dalaga na nagpakita ang lalaki sa panaginip niya. Anak, ayos ka lang ba? Nasaan si Ilyas, Mama? Nasaan? Natatarantang tanong ni Julia. Si Lutera at Maricel na abala sa paghahanda ng almusal. Nagulat nang marinig ang pagsigaw ni Julia at hinanap nito si Ilyas. Kaagad silang pumasok sa kwarto kung saan nakahiga si Julia at doon nga nila naabutan ni yakap-yakap ni Ophelia ang kanyang anak. Habang patuloy na bukang bibig ni Julia ang pangalang Ilyas. Napako ang dalawa niyang kaibigan at nabaliwala ang paghahanda ng agahan. Maaga kasi ang mga itong pumunta nang mabalitaan nilang may nangyaring hindi maganda sa kaibigan nila. Nang kumalma ang dalaga, iniwan mo na siya nito ni Ophelia upang makipag-usap kay Luther at Maricel. Alam ng ginang na may alam ang mga kaibigan ni Julia kung papaanong nalaman ng kanyang anak ang pangalan ng dating ama nito. Tita, hindi ho kami magsisinungaling. Wala talaga kaming kaalam-alam kung paano nakilala ni Julia si Ilyas. Sagot ni Maricel. Napabuntong hininga naman si Ophelia at pinauwi na lamang ang dalawa. Sige, maraming salamat ha. Babalik na lang kayo mamaya. Baka magising na ang anak ko. Paglabas ni Luther at Maricel sa bahay ng kaibigan, nakita nilang namimigay ng flyers ang katulong ni na Floren. Kung hindi sila nagkakamali, yun ang flyers para sa pagboto ng bagong prinsesa at miyos sa Sitio Bimbo. Nagtinginan naman ang dalawa at sabay na bumuntong hininga. Alam kasi nilang hindi na makakasali pa si Julia dahil sa sitwasyon nito. Saan ba kasi nakilala ni Julia ang Ilyas na yan? Pahamak? Pagmamaktol ni Maricel. Hindi mo ba nahalata na simula nung mawala si Julia sa masukal na gubat na yun nagkakilala na sila ni Ilyas? Paano kung dahil doon? Naputol ang pagsasalita ni Luther nang biglang sumulpot si Florin sa kanilang harapan at padabog na inabot sa kanila ang flyers. O ayan, iboto niyo ako ha kahit wala akong kalaban dahil si Julia ay hindi na makakasali. Ako na ang prinsesa rito sa Sitio Bimbo. Pagmamayabang ni Florin. Hindi naman nakatayo si Maricel at talagang pinatulan ng dalaga. Hoy babaitang mukhang pogo. Kahit anong gawin mo, mas maganda pa rin si Julia kaysa sa'yo. At saka, sinong baliw ang namamahagi ng flyers wala ka namang kalaban? Pweh, mukhang mangkukulam na aswang. Sigaw ni Maricel dito. Ngunit hindi nagpakita ng kahit anong galit si Florin at iniwan na lamang ang dalawa sa labas ng bahay ni Julia. Naisipan naman ni Luther na puntahan ang masukal na gubat kung saan muntik na silang maligaw nun. Nais ng binata na kausapin at makita si Ilyas. Alam niya kasi kung gaano nalapit ang loob ng dalaga. Alam niya kasi kung gaano napapalapit ng loob ang kaibigan sa misteryosong si Ilyas. Nang makarating sila sa harap ng masukal na gubat, napabuntong hininga si Luther at naunang pumasok kahit alam niyang maliligaw lang siya. Hindi naman siya pinapabayaan ni Maricel at sumunod na rin upang samahan siya. Naglakad sila ng naglakad at nagbabaka sakaling makarinig ulit sila ng mga yabag ngunit. Nakarating lang sila sa puno ng langka. Walang nagpapakita sa kanilang dalawa. Doon na napilitan na kausapin ni Luther ang hangin at nagbabaka sakaling nasa paligid lang si Ilyas at nagmamasid sa kanila. Ilyas, kaibigan, kung sino ka man, pwede bang magpakita ka na sa amin? Kailangan ka lang ng kaibigan naming si Julia. Hindi namin alam kung tao ka o engkanto o aswang. Pero pagramdam namin, nalalapit na si Julia sa'yo.
Pakiusap, magpakita ka at makausap si Ulya. Wika ni Luther. Sa kabilang banda naman, na-stress pa rin ang ginang na si Ophelia sa nangyayari sa kanyang anak. Sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit napalapit muli ang kanyang dating kasintahan sa kanyang anak na si Ulya. Binigyan naman siya ng kape ni Lola Ika upang pampakalma. Kaya ba? Ang kape para sa inyo pampakalma ba? Nay, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Akala ko, titigilan na kami ni Elias. Nung ipinanganak ko kasi si Ulya, nangako siya sa bilog na buwan. Hindi na niya kami muli pang gagambalain. Ngunit bakit ganito? Mangyak-ngyak na sambit ni Ophelia. Niyakap naman siya ni Lola Ika at hinimas-himas ang kanyang buhok. Dugo rin ni Elias ang dumadaloy sa katawan ni Ulya. Walang ama ang matitiis na hindi nakikita o nakakausap o kahit nasisilayan man lang ang kanilang mga anak. Walang ama na hindi kayang protektahan ang kanilang anak. Tandaan mo yan, Ophelia. Makahulugang paliwanag ni Lola Ika. Ang ibig mo pong sabihin, Nay, naiintindihan ko si Elias. Ngunit natatakot ako para sa kalagayan ni Ulya. Kahit masakit noon, mas pinili kong lumayo at iwan siya sa mundo nila upang maprotektahan ang aming anak. Pero bakit ganito? Tuluyan ng umagos ang luha ni Ophelia habang yakap-yakap ang kanyang anak. Pagkaramdam niya, bumalik ang lahat ng ala-alang pilit niyang ibinabaon sa hukay. Ngunit ang katotohanan ng anak ni Elias si Ulya, hindi na iyon mababaon pa sa hukay. Sa kabilang lugar, naghihinagpi si Elias habang hawak-hawak ang 2 puting hibla ng buhok ni Ulya na kanyang kinuha habang niyayakap niya ito. Kuya, wag trip ni Elias eh. Alam niyang hindi na siya maaaring makipagkita rito dahil nalaman na ng kanyang ama ang ginagawang pagtataksil ni Elias sa kanyang mapapangasawa na babaeng dalakitnon. Ilang beses ko bang ihabilin sa iyo na bawal kang lumabas sa ating mundo at makipagkaibigan o makipagsalamuha sa mga mortal. Ngunit hindi lang yon. Dahil umibig ka ba? Napakalapas tangalan! Sigaw ng ama niya habang nakaupo sa trono. Tumayo si Elias at pinunasan ng kanyang mga luha habang hawak-hawak pa rin ang 2 hibla ng buhok ni Ulya. Mahal ko ang mortal na yun, Ama. Ayaw ko sa dalakit noon. Ayaw kong umibig sa masamang engkanto. Pangangatuwiran ni Elias. Ang pangalan mo ay ginaya ko sa pangalan kong Elias. Hindi ka ba nandidiri sa iyong ginagawa? Anak ko ang iyong naibigan, Elias. Anak ko! Ngunit, hindi mo ako tunay na anak. Dahil isa lamang ako sa mga mahumanay na iniwan ng mga magulang rito sa palasyo mo. Hindi ba't umibig ka rin sa mortal ama? Bakit parang ayaw mong iparana sa akin ang ganon? Sapagkat masakit ang magmahal ng mortal. Dito sa mundo natin, hindi tayo nakakaramdam ng paghihinagpis, lalo na't pagdating sa pag-ibig. Ngunit nang matuto akong umibig sa isang mortal, doon ko naranasan ang mga sakit at saya sa parehong oras habang magkasama kami. Pero isang araw, siya ay aking nabuntis at sinubukan kong dalhin siya rito sa ating mundo. Ngunit tumanggi siya at tumakas kasama ang aking anak. Sinundan ko siya at nang mahanap ko ang aking minamahal, ito ay nanganak na.
Huli kong hawak sa aking anak ay nung sanggol pa ito. Marami akong sinakta ng mga mortal na babae. Ngunit siya lang ang tanging nakapagpaibig sa akin. Pero sa huli ay masakit. Kaya ayaw kong masaktan ka. Katulad sa nangyari sa akin, Ilyas. Malapit na akong mawala rito. At ikaw na rin ang bagong Ilyas na mamumuno sa aking trono. Mahabang paliwanag ng ama ni Ilyas. Magkapareho sila ng pangalan. Kaya tuloy ang akala ni Ophelia. Ang gumagambala sa kanyang anak ay ang dati niyang naubyo. Pero iyon pala ay ampun lamang ito ng totoong tatay ni Ulya. Nagkataon lang na parehong pangalan at napaibig din siya kay Ulya. Kaya ang nangyari ay magulo ang kwento. Magulo ba ang kwento? Balik tayo sa mundo ng mga mortal. Pagsapit ng tanghali, lumabas si Ulya sa kanyang kwarto. Tulog ngayon si Lola Ika, samantalang si Ophelia naman ay lumuwas ng bayan upang bumili ng mga bagong kagamitan sa bahay at pagkain na rin na konsumo. Hindi pa rin mawala-wala sa isipan ni Ulya ang sinabi ni Ilya sa kanya. Kaya naman lumabas siya upang makipagkita sana rito. Ngunit isang flyers ang tumama sa kanyang paanan na siyang bumuhay sa kanyang dugo. Number 1. Florin Madrigal for Sitio Bimbo, Musan, Princess. Alawa. Basa niya sa nakalagay na mga tinaga sa flyers. Doon lang napagtanto ni Ulya na araw pala ng botohan ng mga muse sa iba't ibang sityo ng kanilang barangay. Kaya naman saglit na nakalimutan ni Ulya si Ilyas at dali-daling tumungo sa kanilang barangay upang iparegister ang kanyang sarili. Hindi naman siya nahuli dahil bukas pa ang cut-off registration. Nakahinga ng maluwag si Ulya nang mailagay na sa papel ang kanyang pangalan. Pag-uwi ni Ophelia, nagulat siya dahil bumalik ang sigla ng kanyang anak. At sinabi pa ni Ulya na gusto siyang sumali sa muse competition for Sitio Bimbo. Talaga anak, naku, proud ako sa iyo. Inalaga ni Ophelia ang anak sa noo. Nang tumungo sa kusina ang ginang, nakangiti namang nilapitan ni Lola Ika ang apo at binigay ang box na naglalaman ng kwintas ng kanyang ina. Yun ang kwintas na binigay ng ama ni Ulya kay Ophelia bago ito nawala at bumalik sa mundo ng mga engkanto. Isinuot iyon ni Lola Ika kay Ulya at sasabihin na sana ang katotohanan tungkol sa pagkatao ng dalaga. Ngunit bigla namang lumabas ng kusina si Ophelia. Kaya kaagad niyang tinago ang kwintas gamit ang makapal na buhok ni Ulya. Nay, nga pala, mawawala ako ng 4 na araw. Bukas ako aalis. Kinunta ko na rin ang kaibigan ko na gagawa ng mga flyers ni Ulya. Siya nang bahala magdala sa inyo bukas rito ha. May business lang ako na asikasuhin. Pagpapaalam ni Ophelia. Tumango-tango naman si Lola Ika at pinabalik na sa loob ng kwarto si Ulya. Natuwa naman ang matanda dahil magkakaroon na siya ng panahon upang sabihin ang lahat ng katotohanan sa kanyang apo. Ayaw niya kasing mabuhay ito ng puno ng sekreto. Kinabukasan, masayang lumabas si Ulya bit-bit ang mga flyers na maaga palang hinatid na ng kaibigan ni Ophelia. Binahagi niya iyon sa mga tao sa Sitio Bimbo, kabilang na ang magulang ni Maricel at Lother. Habang namamahagi si Ulya ng flyers, bigla siyang inarangan ni Florin at tinulak ng malakas na siyang ikinatumba niya sa lupa. Alam mo, napakaingitera mo no? Ako na sanang muse at princess rito, pero bigla kang sumulpot. Inggit na inggit ka ba? Ha? Sigaw ni Florin at sinugod siya ng sabunot. Hindi naman nakalaban si Ulya dahil hindi siya sanay sa pakikipagsabunutan. Mabuti na lang ay dumating kaagad sina Maricel at Lother.
kaya doon lang natigil ang pagsasabunutan ng dalawa. Bago umalis si Florin, nagbanta ito na sisirain ito ang gabi ni Olya. Dinala naman ng magkaibigan si Olya sa tabi ng ilog upang makapag-relax at makalimutan saglit ang nangyari. Ngunit mas lalo pang umiyak ang dalaga nang maalala si Elias. Nais niyang makita ito, ngunit maski si Luther at Maricel ay hindi rin kayang ibigay ang gusto ng kaibigan. Hindi rin kasi nila alam kung sino si Elias o saan ito mahahanap. Sa di kalayuan, malungkot na nakatingin si Elias kay Olya na umiiyak. At nakaramdam siya ng konsyensya. Ngunit hindi niya kayang lumapit sa kinaroroonan nito dahil sa takot. Nakausap na ni Elias ang kanyang tinuturing na ama-amahan na tunay na ama rin ni Olya. Pumayag na itong umibig sa dalaga. Ngunit wag lang raw tumungtong sa pagkakaroon ng pamilya sapagkat may dugo ring mahumanay si Olya. Masaya si Elias sa naging desisyon ng ama. Ngunit naging duwag ang binata nang malaman niya kung gaano niya nasaktan ang damdamin ng babaeng kanyang minahal. Habang pinagmamasdan ni Elias si Olya sa di kalayuan, biglang lumapit ang kaibigan niyang alitap-tap at binalita ang masamang balita sa lalaki. Yun ay ang biglang paglusob ng mga tamawa sa teritoryo ng mga mahumanay. Napilitan si Elias na bumalik muli sa kanilang mundo upang iligtas ang kanyang mga kaori. Nang makarating si Elias sa mundo nila, nabutan niyang nakikipaglaban ng ibang mga mahumanay sa mga tamawa. Hindi na muna inalintana ng binatang engkanto iyan at kaagad na tumungo sa kanyang ama. Ngunit na makarating siya sa palasyo, palihim siyang nagtago at pinakinggan ang sinasabi ng pinuno ng mga tamaw sa kanyang ama. Winika nito na kailangang magpasakop na ng mahumanay sa mga tamaw. Ngunit hindi pumayag ang ama ni Elias, kung kaya't muli siyang inatake ng tamaw. Mabilis namang rumisponde ang binatang si Elias din at sinelo ang pag-atake ng amawo sa kanyang ama. Mabuti na lang at hindi siya napuruhan na siyang ikinagulat ng tamawo ang kanyang pagsulpot. Sa mundo naman ng mga tao, umuwi ang tatlo kinahaponan dahil bukas na ng gabi ang kompetisyon sa pagiging muse sa Sitio Bimbo. Kailangan paghandaan ni Olya ang gaganapin na kompetisyon sapagkat tinagurian na siyang prinsesa ng Sitio Bimbo. Ayaw niyang mapahiya, kaya gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Balik ulit sa mundo ng mga engkanto. Umatras ang tamawa nang makita ang anak ng hari na mga mahumanay. Ngunit ang malaman niya mula sa kanyang alipin na walang dugo ang hari kay Elias, mabilis niya ulit itong inatake. Natumba naman si Elias at tumama ang likod sa gintong pader. Ngunit hindi siya umatras at tumayo pa rin upang protektahan ang kanyang ama. Matatakot na sana ako. Pero nang malaman kong hindi ka ang tunay na anak ng hari ng mga mahumanay, nagkaroon ako ng lakas ng loob na sakupin ang inyong lahi. Babalik kami sa magkalawa at sisiguraduhin kong ako nang magwawagi at magiging bagong hari ninyo. Anunsyo ng tamawo at kagad na umalis kasama ang kanyang mga alipin. Nagsilaho rin ang iba pa mga tamawo na umatake sa mga mahumanay. Ngunit nangamba naman si Elias sa binanta ng pinuno ng mga tamawo. Alam niyang nanghihina na ang kanyang ama at hindi niya rin kayang tugisin ang mga tamawo gamit ang sariling kapangyarihan dahil walang dugo na dumadaloy ng kanyang tinuturing na ama sa kanyang katawan. Nilapitan ni Elias ang ama at inalalayan itong makaupo muli sa trono. Napansin niya kasing nanghihina na ito. Ama, magpahinga ho muna kayo riyan. Wika ni Elias. Elias, ang anak ko lamang ang makakabuhay ng sarili kong dugo.
at may pagtanggol ang lahi ng mga mahumanay at talamanhig. Natatanging siya lang. Paliwanag ng ama. Oh, hindi maaari. Ayoko mapahamak si Ulya, ama. Marami pa naman yatang paraan upang matalo ang mga tamaho, hindi ba? Pwede tayong humingi ng tulong sa mga dalakit nun at iba pang uri ng mga engkanto. Meron pa, yung iba mong mga anak sa ibang mortal na babae. Pwede ko silang hanapin upang tumulong sa atin. Hysterical na sambit ni Elias. Ang dugo na dumadaloy sa iba kong anak ay walang halong pagmamahal, kaya hindi ito gumagana. Tanging ang anak ko lang kay Ophelia ang makakaligtas sa ating lahi. Elias, para ito sa atin at sa iyo. Doon lamang napag-isip-isip ni Elias na pwede niya ring maprotektahan si Ulya habang nagkikipaglaban sa mga tamaho. Walang nagawa ang binatang engkanto kundi ang lumuwas ulit sa mundo ng mga tao upang kausapin si Ulya. Kinagabihan, handa na si Florin at Ulya sa patitimpalak. Ngunit kahit nasa backstage, hindi pa rin tinitigilan ni Ferlin si Ulya dahil sa inggit na kanyang nararamdaman. Kaya naman upang masira ang gabi ni Ulya, sinadya niyang buhusan ng Diyos ang suot-suot na gown ng dalaga. Oops, sorry. Hindi ko sinasadya. Pang-aasar ni Florin at kaagad na lumabas sa backstage dahil tinawag na ang kanyang pangalan. Napatili naman si Ulya dahil sa gulat nang buhusan siya ni Florin, dahilan upang madumihan ang kanyang gown. Pumasok naman si Maricel at Lotera nang marinig ang tili ni Ulya. At doon nila nakita ang natapon na Diyos sa gown ni Ulya. Sumusobra na talagang babaeng yun. Sigaw ni Maricel. Hindi na napigilan ni Luther ang dalaga dahil lumabas na ito ng stage. At habang rumarampa si Florin, kanya itong sinugod at sinabunutan. Sindira rin ni Maricel ang suot-suot na gown ni Florin. Nagkagulo ang lahat nang makita ang eksena. Hindi pa nakontento si Maricel at dali-dali itong kumuha ng isang batya ng tubig ulan na nilagay sa gilid ng stage at saka binuhos kay Florin. Ang hindi nila alam ay kinabibilangan palang grupo si Florin at yun ang sumugod kay Maricel. Ngunit mabilis na nakapasok sa backstage si Maricel at sinarado ang pintuan upang hindi makapasok ang mga kalalakihan na miyembro ng samahan ni Florin. Anong gagawin natin? Tanong ni Lotera na siyang nakakita sa nangyari. Baba tayo sa basement. May daanan doon palabas sa gubat. Bilis na. Kaagad silang tumakbo pababa ng basement. Yun pala ay gawa ng papa ni Maricel. At tanging sila lang ang nakakaalam. Nang tuluyan na silang makapasok sa basement, sakto ring nagsipasok ang mga kalalakihan sa backstage. At naabutang wala na si Maricel doon. Nagtagumpay namang nakalabas ang tatlo sa basement at laking pagkamangha nila nang lumabas sila sa kagubatan. Wow, astig! Manghang wika ni Lotera. Dali-dali silang inakay ni Maricel upang aalis na sana ngunit biglang sumulpot si Elias sa kanilang likuran na siyang ikinagulat ni Ulya. Nang makita ng dalaga si Elias, dali-dali niya itong niyakap at umiyak sa bisig ng binata. Patawad, Ulya. At ngayon lang ako nakabalik. Sumama kayo sa akin at may alam akong pwedeng pagtaguan. Pag-aaya ni Elias. Dahil sa takot, sumunod ang tatlo sa binata. Dinala sila nito sa masukal na gubat at namangha naman sina Maricel at Lother sa kagandahan ng lugar kung saan sila dinala ni Elias. Pinaupo sila ng binata at pinaliwanag ang lahat-lahat kay Ulya. Doon lang nalaman ng dalagang tunay niyang pagkatao. Maski ang dalawa niyang kaibigan ay nagulat din at hindi pa sana maniniwala. Kaya pala naiibang puting buhok ni Ulya sa amin. Kaya pala
May kakaiba siyang kagandahan. Wika ni Maricel. Pinapikit naman sila ni Elias upang dalhin sila sa mundo ng mga engkanto. Ilang saglit pa ay nakarating na nga sila doon. Nang makita ng ibang mahumanay at talamanhig si Olya at Elias, kaagad silang lumuhod at nagbigay galang sa mga ito. Nagulat naman ang magkakaibigan sa inasta ng ibang engkanto. Ngunit sinabihan sila ni Elias na normal lamang iyon sa kanila dahil yun ang paraan ng pagbibigay nila ng galang sa anak ng hari ng mga mahumanay. At nang makarating sila sa palasyo ng ama ni Olya, doon na ipinakilala ni Elias si Olya sa kanyang ama. Hindi naman makapaniwala ang dalaga na tunay ngang engkanto ang kanyang totoong ama. Natuwa naman ang ama nito at bumaba sa kanyang trono upang mayakap si Olya. Matagal na niyang gustong mayakap at makausap ang anak. Ngunit sumampa siya sa buwan na hindi na siya lalapit at lalabas ng kanilang mundo upang makita si Olya. Dinala naman sila ng hari sa pagkainan upang ipaliwanag ang nangyayari ngayon sa lahi ng mga mahumanay at talamanhig. Doon rin sinabi ng hari na kailangan niya ng tulong ni Olya dahil siya lamang ang may dugong pagmamahal na siyang makatalo sa mga tamaho. Ilang minuto pa bago ang makalipas, nang mapagdesisyonan ni Olya na sumang-ayon sa kagustuhan ng kanyang ama. Kinabahan naman si Lother dahil maaaring malagay sa panganib ang buhay ng kanyang kaibigan. Ngunit sinabihan sila ni Olya na pamilya niya rin ang mga mahumanay na siyang ikinatuwa ng kanyang ama. Binigyan naman ng hari ng mahumanay ang kanyang anak na magkaroon ng oras at banding kasama si Elias. Natuwa naman si Elias at dinala nga siya ng binata sa pinakamagandang hardin ng mga mahumanay. Doon inamin ni Elias ang kanyang tunay na nararamdaman kay Olya. Nung una kitang makita sa ilog, nabighani ako sa iyong ganda, kabilang na sa iyong mga buhok. Nang malaman ko rin ang kabaitang taglay mo, mas lalo kitang minahal at handa akong ipuwas ang sarili kong buhay para sa iyo, Olya. Wika ni Elias at ginawa ng bulaklak na korona si Olya. Mahal na rin kita, Elias. Alam mo ba nung nagpaalam kang aalis at ramdam ko namatay na ako? Ayaw na ayaw kasi kitang mawala nun. Sa iyo ko lang naramdaman ang totoong pagmamahal na hinahanap ko. Niyakap ni Olya ang binata. Hahalikan na sana ni Elias ang dalaga. Ngunit mabilis siyang sinundot ni Olya sa tagiliran at nagpahabol. Natawa naman ang binata at hinabol si Olya nang may ngiti sa labi. Samantala, masaya namang nakatingin si Maricel at Lother sa dalawa habang naghabulan sa magandang hardin. Napasabi na lang sila na sana all. Joke lang. Dahil tila nabubuhay na si Olya sa sarili niyang fairy tale love story na matagal nang ninanais ng dalaga. Nang tinignan ni Lother si Maricel, doon niya lang napagtanto ang kagandahang taglay na meron ang dalaga. Nabuhay naman ang pagiging lover boy ni Lother at nagkaroon ng gusto kay Maricel. Pagsapit naman ng makalawa, naganda na si Olya sa pagdating ng mga tamaho. Pinahanda niya rin ang tatlo. Tiwala naman siya sa kanyang mga kaibigan. Dahil kahit papano ay may alam ang mga ito sa pakikipaglaban. Habang naghihintay, hinawakan ng ama ni Olya ang kanyang kamay. At doon nakaramdam ng kakaibang lakas si Olya na unti-unting pumapasok sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan kong ito ay pinagkaloob ko sa iyo, aking anak. Nakangiting wika ng ama nito. Ngumiti naman si Olya at nangakong poprotektahan niya ang mga mahumanay. Naudlot naman ang pag-uusap nilang mag-ama nang isang pagsabog ang kanilang narinig. Hudyat na dumating na ang mga tamaho. Dali-daling lumabas sina Elias at kinalaban ang napakaraming tamaho na umatake sa ibang mga mahumanay. Samantala,
Nananatiling nasa palasyo si Olya upang hintayin ang pinuno ng mga tamaho at hindi nga siya binigo nito. Ako ay muling nagbabalik, Haring Ilyas. Gusto kitang hamunin ng labanan ngayon. At kung sino ang mananalo, sa kanya mapupunta ang teritoryo ng mga mahumanay. Anunsyo ng tamaho. Ngunit matapang na hinarap ni Olya ang tamaho at tinutok ang espada rito. Natawa naman ang tamaho at ininsulto ang dalaga. Kahit kinakabahan, sinugod pa rin ni Olya ang kalaban at doon na sila nagtuos. Naaman ni Olya na mas malakas ang tamaho kumpara sa kanya. Ngunit hindi niya iyon inalintana at patuloy na nakikipaglaban dito. Isang mahinang babae na may dugo ng mortal. Isang mahina. Pangiinsulto ng tamaho at malakas na inatake si Olya gamit ang kanyang kapangyarihan. Tumalsik naman ang dalaga na siyang ikinabigla ng kanyang ama. Ngunit mabilis na tumayo si Olya kahit nanghihina at pinakita sa tamaho na hindi siya karapat-dapat na matalo. Sumigaw ng malakas si Olya at sinugod ang tamaho. Ngunit habang tumatakbo siya papalapit sa nilalang, nakaramdam siya ng kakaibang lakas sa kanyang mga kamay at nabitawan ang espada. Muntik nang matusok si Olya sa sariling espada. Ngunit nabigla siya dahil lumutang ito sa ere at mabilis na bumulusok sa isang alipin ng tamaho. Tinignan ni Olya ang nakataas na mga kamay na siyang kumontrol sa espada. At doon niya napagtanto na may sarili na siyang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Di naman ang dalaga at malakas na tumayo upang harapin muli ang tamaho. Ngunit hindi nagpapatinag ang nilalang at mabilis siyang sinugod. Nakailag naman si Olya sa mga pag-atake ng tamaho. Ngunit hindi niya napansin ang bitag na iniwan ng tamaho at mabilis na tumusok iyon sa liig ni Olya. Sakto namang kakapasok lang ng ibang tamaho bit-bit ang mga kaibigan ng dalaga. Natalo pala ang mga ito sa malakas na alipin ng pinuno ng mga tamaho. Nang makita ni Ilyas ang matulis na punyal na nakatusok sa liig ni Olya, napasigaw siya dahil sa pag-aakalang patay na ang dalaga. Papaano yan? Natalo na ang pinagmamayabang mong anak, Haring Ilyas. Sambit ang tamaho at humarap kay Ilyas. Galit naman na tumayo ang hari at takmang susugurin ang tamaho. Ngunit mabilis siyang iginabos ng ibang alipin ng tamaho. Hindi siya makalaban dahil ang hina ng kanyang katawan. Naibigay niya rin ang kapangyarihan niya kay Olya na siyang natalo sa laban. Olya! Umiiyak na pagtawag ni Maricel sa nakahandusay na katawan ng kaibigan. Umiiyak din naman si Luther habang nakagapos sa mga tamaho. Ganon rin si Ilyas. Gustong-gusto niyang kumawala sa mga gapos ng tamaho. Ngunit masyadong malakas ang mga tamaho kaya walang nagawa ang tatlo upang lumaban. Lumapit naman ang pinuno ng mga tamaho kay Ilyas at akmang kukunin niya sana ang korona. Ngunit isang malakas na suntok ang tumama sa tamaho na siyang ikinatalsik nito sa gintong pader ng palasyo. Nabigla ang lahat ng makitang nakalutang sa ere si Olya. Namumuti ang mga mata at tumataas ang puting buhok. Pinalibutan rin ito ng 4 na espada sa kanyang katawan at walang pag-alinlangang pinunot ang espada sa pendant ng kwintas. Iyon pala, hindi tumama sa mismong liig ng dalaga ang espada. Bago sa pendant lamang ng kwintas nito. Lumingon naman si Olya sa mga alipin ng tamaho at walang pag-alinlangang inatake ang mga ito gamit ang 4 na espada. Ang iba naman ay tinalo niya sa pamamagitan ng pagsuntok sa mga ito. Namangha at natuwa ang lahat ng makitang buhay si Olya. Doon na tinapos ng dalagang kasamaan ng mga tamaho. Nilapitan niya ito at dahil sa lakas ng pagkasuntok ni Olya, hindi na nakabangon pang muli ang tamaho. Isa kang duwag. Sa salita ka lang matapang.
upang iinsulto ni Ulya rito. Nagalit naman ang Tamawo at akmang aatakihin muli si Ulya. Ngunit mabilis na nakaiwas ang dalaga at binali nito ang kamay ng Tamawo. Sumigaw ng malakas ang nilalang. Ngunit hindi nag-alinlangan si Ulya. Nadukutin ang mga mata ng engkanto at pinutol ang dila nito. Doon lamang natakot ang mga alipin ng mga Tamawo at kaagad na nagsialisan sa palasyo at teritoryo ng mga mahumanay. Muling bumalik sa dati si Ulya at kaagad na nilapitan ng kanyang ama. Ngunit huli na ang lahat dahil tuluyan nang namaalam ang hari ng mga mahumanay. Umilaw naman ang korona ni Ilyas. Nahudyat na siya na ang bagong hari ng mga mahumanay. Umiiyak naman si Ulya habang ginigising ang ama. Ngunit unti-unting naglaho ang katawan ng hari at naging mga paro-paro. Tumagulgol naman sa iyak si Ulya, ngunit nilapitan siya ni Ilyas. Doon lang napayakap ang dalaga sa binatang mahumanay at tuluyang hinagulgol ang lahat ng sakit na nararamdaman. Pagkatapos ng mga pangyayari, binalik na ni Ilyas sa mundo ng mga tao ang tatlo. Umuwi na rin pala si Ophelia dahil nalaman ang nangyari. Sa likod ng bahay ni Ulya sila dinala ni Ilyas at saktong nandoon si Lola Ika. Tinawag kaagad ng matanda si Ophelia at nang makita ni Ophelia ang anak, dali-dali niya itong niyakap. Wala na ho si Amang Ilyas at ako na ang bagong hari ng mga mahumanay. Masaya ho siya na bago siya nawala, nakausap at nayakap niya ang kanyang anak. Mahal na mahal niya kayo, paliwanag ni Ilyas. Naluha naman si Ophelia nang malaman ang balita dahil kahit papano ay minahal niya rin naman ang ama ng kanyang anak. Makalipas ang ilang buwan, bumalik na ang lahat sa dati. Nagkaayos na rin sina Florin at Olya. Nanghingi rin ng pasyensya si Maricel sa dalaga. Pagmula noon ay naging masaya na ang buhay ni Olya. Bumibisita rin siya sa mundo ng mga engkanto upang makita si Ilyas at ang naiwang teritoryo ng kanyang ama. Wakas.